Magandang araw po. Isang avid follower ang nag-request ng kwento sa atin ngayon. Ang tema ng kwento natin sa araw na ito ay inggit ng kasamahan sa trabaho. Simulan na natin. Kabanata 1, ang unang senyales. Si Gemma ay isang masipag na empleyada sa isang malaking kumpanya. Kilala siya sa pagiging maasahan at tapat sa trabaho. Laging handa na magtrabaho ng labis upang makamit ang mga deadline at makuha ang tiwala ng kanyang mga kasamahan. Ngunit sa mga nakaraang linggo, napansin niyang unti-unting nagiging magulo ang kanyang isipan. Nagsimula itong sa mga maliliit na bagay, hindi niya maalala kung saan niya inilagay ang kanyang cellphone o kung paano niya natapos ang isang proyekto. Isang araw, habang abala sa kanyang desk, nalamdaman ni Gemma ang tila pagkahilo. Pinikit niya ang mga mata at ilang sandali siyang nag-isip, subalit nang muling buksan ang mata, napansin niyang ang orasan ay lumipas na ng 1 oras, ngunit hindi niya matandaan kung anong nangyari sa pagitan ng mga sandaling iyon. Baka stress lang, ang sabi niya sa sarili, pilit na itinago ang nararamdaman. Habang tinatapos ang isang ulat para sa kanyang manager, dumaan si Clarissa, isang kasamahan niya sa trabaho. Si Clarissa ay may matalim na mata at hindi maiwasang makaramdam si Gemma ng isang kakaibang presensya tuwing siya ay malapit. Madalas ay masakit ang tingin ni Clarissa, at kahit hindi ito nagsasalita, pakiramdam ni Gemma ay may nararamdamang kakaiba mula rito. Hala, Gemma, hindi mo ba natapos ang report? Tanong ni Clarissa nang lumapit siya sa desk ni Gemma. Laking gulat ni Gemma nang matutunan niyang nakakalimutan niyang isumite ang isang ulat na nararapat sana niyang ipasa noong umaga. Pasensya na, Clarissa, sagot ni Gemma, babalikan ko agad. Habang iniiwasan ang matalim na tingin ni Clarissa, nagsimula siyang magtaka. Bakit ko nga ba nakalimutan yun? Kanina lang ay maayos pa ako. Naisip niyang baka talagang sobra ang trabaho at stress. Dumating ang hapon at sa bawat oras na lumilipas, tila mas nagiging magulo ang kanyang isipan. Lahat ng bagay na dati niyang ginagawa ng madali ay nagiging mahirap. Habang naglalakad siya patungo sa kanto ng opisina, hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon o kung anong nangyari sa nakaraang 5 minuto. Baka stress nga lang, ang paulit-ulit na nasabi ni Gemma sa sarili, ngunit ang takot na nag-ugat sa kanyang dibdib ay hindi niya matanggal. Isang araw, habang nagsusulat siya ng isang ulat, napansin niyang parabang may mga anino na gumagalaw sa paligid ng kanyang desk at sa bawat pagtingin niya, tila may mga mata na sumusunod sa kanya. Ngunit nang magtangkang tignan ng mas mabuti, wala namang tao. Dahil sa mga kakaibang nararamdaman at mga hindi maipaliwanag na pangyayari, nagsimula siyang magtaka kung may nangyayari na bang hindi maipaliwanag. At sa hindi niya inaasahan, malalaman niya sa mga susunod na araw na may isang madilim na lihim na nagsimula na palang bumalot sa kanya, isang lihim na nagmula kay Clarissa, at sa isang sumpang matagal nang ipinasa sa kanyang pamilya. Kabanata 2, Pagkawala ng panahon. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na nararanasan ni Gemma ang mga hindi maipaliwanag na insidente. Minsan, tatapusin na sana niya ang isang mahirap na proyekto, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, 3 ulit na niyang tiningnan ang orasan at parang wala ng oras na lumipas. Pakiramdam niya, tumigil ang lahat ng oras sa paligid niya. Ngunit mas nakakapanghina ang nararamdaman niyang pagkawala ng mga simpleng detalye. Ang mga maliliit na bagay, tulad ng kung paano niya nakalimutan kung anong oras siya nag-agahan o kung anong daan siya dumaan papuntang opisina, ay nagsimulang magdulot ng labis na kaba sa kanya. Ang mga tawag mula sa kanyang mga kaibigan o pamilya ay parang hindi na siya makapag-isip ng tama. Isang hapon, habang naglalakad si Gemma patungo sa kanyang desk, napansin niyang parang nawala na ang buong araw. Tumingin siya sa orasan at ito ay tumunog ng hatingabi. Wala sa kanyang alaala kung paano dumaan ang buong araw, at ang mga tanong na iyon ay parang nagbabalik sa kanya ng hindi pagkakaintindihan sa sarili. Sa isang pagkakataon, habang tinatapos ang ilang mga dokumento, napansin niyang may mga mahihinang tinig sa paligid niya. Walang ibang tao sa opisina, ngunit parabang may mga mumunting pagbulong na naririnig niya sa bawat sulok. Sa bawat segundo, parang may nagsasabi sa kanya na mayroong hindi tamang nangyayari, pero kapag tiningnan niya ang paligid, wala naman siyang nakitang kakaibang nangyayari. Minsan, nang maglakad siya sa opisina para maghanap ng kopya ng ilang papeles, nakita niyang nakatayo si Clarissa sa isang sulok ng opisina, nakatingin sa kanya. Tinutok nito ang kanyang mga mata kay Gemma, at sa bawat tingin, parabang may malalim na lihim na nagtatago sa likod ng kanyang mga mata.
Ginugol ko lang ang buong araw ko para magtulungan tayo sa project na to, Gemma, wika ni Clarissa ng may malamlam na tinig. Walang kasamang ngiti, ngunit may kahulugan ang bawat salita niya. Naramdaman ni Gemma na tila nagiging makapal ang hangin sa paligid niya. Habang si Clarissa ay naglalakad palayo, naramdaman ni Gemma na parabang ang bawat yapak ng kanyang kasamahan ay nagpapabigat sa kanyang katawan. Hindi siya sigurado kung nagiging paranoid lang siya o may ibang nangyayari. Ngunit naramdaman niyang mas lalo siyang nawawala sa kanyang sarili. Ilang araw pa ang lumipas, ang mga senyales ng pagkawala ng oras at alaala ay lalo pang dumami. Tuwing tinatangkang mag-concentrate sa trabaho, parang may lumilipad na alikabok na tinatamaan ang kanyang isipan. Nakakalimutan niyang gawin ang mga bagay na karaniwan niyang ginagawa ng walang hirap. Ang mga simpleng detalye, mga appointment, mga meeting, at mga gagawing hakbang ay unti-unting nawawala sa kanyang isipan. Isang gabi, habang siya ay nag-isa sa kanyang opisina at tinatapos ang isang urgent na report, hindi na niya kayang mag-focus. Habang natutok ang kanyang mata sa screen ng computer, hindi niya naramdaman ang oras na lumipas. Minsan ay nakanganga na lang siya, walang naiisip, at hindi alam kung paano siya natapos sa kanyang desk. Nang tumingin siya sa orasan, nakita niyang lumipas na ang 3 oras, ngunit hindi niya matandaan kung anong nangyari sa oras na iyon. Napansin ni Gemma na habang patuloy na bumabagsak ang mga piraso ng kanyang alaala, patuloy na nagiging malupit at malupit ang mga insidenteng bumabalot sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala na ang simpleng pagkalimot ay nagiging isang malaking bangungot. Saka siya napagtanto, bawat senyales ay nagiging bahagi ng isang mas malaking bagay. May isang madilim na lihim na nagsimula na palang bumalot sa kanya, at unti-unti niyang nararamdaman na may isang uri ng puwersang hindi siya kayang kontrolin. Kabanata 3, ang inggit ni Clarissa. Habang patuloy ang mga kakaibang pangyayari kay Gemma, hindi na siya makapag-focus sa kanyang trabaho. Ang mga simpleng gawain ay nagiging mahirap at ang mga alalahanin ay nagsisimulang magtulungan upang gawing magulo ang kanyang isipan. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari sa kanya, ngunit ang pakiramdam ng takot ay patuloy na lumalala. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ni Gemma ang presensya ni Clarissa. Ang kasamahan niyang matagal nang nagpakita ng mga senyales ng inggit. Bawat kilos ni Clarissa ay may malalim na kahulugan. Isang araw, habang nag-uusap sila sa pantry, hindi maiwasan ni Gemma na mapansin ang malamig na tingin na ibinato ni Clarissa sa kanya. May ngiti pa ito, ngunit ang mga mata nito ay tila puno ng galit at puot. Gemma, ang ganda ng mga report mo kanina. Dapat palagi kang ganyan ha, ang sabi ni Clarissa ng may halong biro. Ngunit sa tono ng kanyang boses, ramdam ni Gemma ang kabigatan ng mga salitang iyon. Parang may hindi tama sa paraan ng pagsabi ni Clarissa ng mga ito. Parang may malalim na puot na hindi niya maipaliwanag. Nagpatuloy ang mga hindi maintindihang saloobin ni Gemma. Hindi lang ang trabaho niya ang naapektuhan, kundi pati ang kanyang mga relasyon sa mga kasamahan. Pakiramdam niya, lahat ng tao sa paligid niya ay nagiging estranghero. Lahat sila ay nagiging bahagi ng isang nakakakilabot na larong hindi siya kayang laruin. Isang hapon, nang maglakad siya patungo sa desk ni Clarissa para humingi ng ilang mga dokumento, napansin niyang ang mukha nito ay tila napakabigat, halos hindi makatingin ng diretsyo kay Gemma. At sa hindi inaasahang pagkakataon, sumulyap si Gemma sa isang sulok ng opisina at nakita ang isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa bag ni Clarissa. Ang piraso ng papel na iyon ay may mga kakaibang simbolo, mga salita na hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niyang may masamang kahulugan ang mga ito. Nang tinignan niya si Clarissa, nakita niyang may kasamang matalim na ngiti ang mga mata nito. Parang isang matamis na pakiramdam, ngunit sa loob ni Gemma, naramdaman niyang may kakaibang takot na nag-uumapaw mula sa kanyang dibdib. Naisip niya, bakit parang may tinatago siya? Hindi nagtagal, napansin ni Gemma na hindi na lang mga simpleng alalahanin ang kanyang nararamdaman, kundi mga vision at pakiramdam na tila hindi totoo. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, nakita niyang naglalakad si Clarissa sa madilim na kanto. Ang mga mata nito ay puno ng misteryo, at para bang may itinatagong lihim na hindi kayang ipaliwanag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkatinginan sila, at para bang may isang malupit na puwersa na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Nang gabing iyon, hindi na napigilan ni Gemma ang sarili. Habang natutulog siya, bigla siyang nagising mula sa isang masaklap na bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niyang si Clarissa ay nakatayo sa isang madilim na sulok ng opisina, hawak ang isang maliit na kahon.
Sa loob ng kahon, may mga matutulis na bagay na kumikislap at tila may enerhiya na nagmumula sa kanila. Isang boses ang narinig ni Gemma sa kanyang panaginip, boses ng isang babaeng hindi niya kilala, si Clarissa ang may kasalanan sa lahat ng ito. Siya ang nagpasimula ng lahat ng sakit na iyong nararamdaman. Nagising si Gemma ng magkahalong takot at pagkalito. Isang matinding kabangdulot ng mga nangyaring ito ang patuloy na bumabalot sa kanya. Sinubukan niyang itago ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi na niya kayang patagilid lang ang mga senyales ng kakaibang nangyayari. At sa bawat araw na lumilipas, mas nahulog siya sa isang madilim na butas, hindi na matukoy kung ang kanyang isipan ay unti-unting nawawala o may ibang bagay na mas malupit na nagaganap. Kabanata 4, Pagtuklas ng Lihim. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging magulo ang isipan ni Gemma. Ang mga senyales ng kanyang kalimutan ay nagsimula ng maging mas madalas at mas malalim. Ang kanyang mga alaala ay nagiging malabo, at ang mga simpleng gawain na dating natural sa kanya ay nagiging mahirap na gawin. Laging may kakulangan, laging may isang bagay na nawawala, at masakit ang bawat pagkatalo sa kanyang sarili. Isang araw, sa kanyang opisina, hindi na siya makapag-concentrate sa kanyang trabaho. Nang magsimulang magtangkang mag-compose ng email para sa isang kliyente, napansin niyang hindi na niya matandaan kung anong message ang dapat niyang isulat. Ilang minuto na siyang nakatigil sa harap ng computer, at sa bawat minuto na lumilipas, tila natutulala siya, nawawala sa kanyang mga iniisip. Gemma, may problema ka ba? Tanong ng isang kasamahan niyang si Karen, na matagal nang napansin ang hindi pagkakafocus ni Gemma. Bakit parang hindi ka makatingin ng maayos? May sakit ka ba? Agad na tumango si Gemma. Wala, Karen. Siguro pagod lang. Ngunit alam ni Gemma na hindi lamang pagod ang nararamdaman niya. Ang bagay na ito ay may mas malalim na dahilan, isang lihim na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang gabi, nagdesisyon si Gemma na maghanap ng sagot sa mga tanong na nag-aalab sa kanyang isipan. Dali-dali niyang tinungo ang kanyang aparador at binuksan ang isang lumang kahon ng mga gamit. Sa ilalim ng mga papel at litrato, natagpuan niya ang isang piraso ng lumang libro, isang maliit na notebook na matagal nang nakatago. Ang mga pahina ng libro ay puno ng mga pangalan at mga simbolo, mga salitang hindi niya maintindihan. Ngunit sa kabila ng mga misteryosong simbolo, may nakasulat na mga salitang nagbigay takot kay Gemma. Ang sumpa ng inggit ay muling bubangon. Ang sinumang magtatangkang magtanggol ay maghihirap ng higit pa. Laban sa puwersa ng likas na galit, wala nang makaligtas. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng matinding kilig kay Gemma, at ang takot na nararamdaman niya ay umabot sa kanyang kalamnan. Alam niyang ang mga salitang iyon ay may koneksyon sa nangyayari sa kanya, ngunit hindi pa siya handa para harapin ang buong katotohanan. Kinabukasan, nagpa siya si Gemma na magtanong kay Karen tungkol sa mga nangyayari. Hindi pa rin niya alam kung paano nagsimula ang lahat, ngunit ang pakiramdam niya ay may kinalaman si Clarissa sa lahat ng ito. Si Clarissa, na laging may malupit na tingin at tila may tinatagong lihim, ay ang tanging tao na palagi niyang nakikita sa mga madilim na sandali ng kanyang buhay. Habang kumakain sa pantry, pinilit ni Gemma na tanungin si Karen. Karen, may kilala ka bang taong gumagamit ng mga sinaunang ritual? Yung mga bagay na may kinalaman sa sumpa o mga anino. Nagulat si Karen, ngunit pinili niyang magsalita ng mahinahon. Bakit mo natanong yan, Gemma? Nagdalawang isip si Gemma, ngunit napilitan na ring ibuka ang kanyang saloobin. Kasi, parang may nangyayari sa akin na hindi ko maintindihan. Parang may gumagambala sa isipan ko. May mga araw na nawawala ako sa oras, at may mga pagkakataong hindi ko maalala kung anong nangyari sa nakaraang ilang minuto. Napansin ni Gemma ang seryosong ekspresyon ni Karen nang marinig ito. Gemma, baka may kinalaman sa isang bagay na hindi mo dapat pinapasok. Hinawakan ni Karen ang kanyang kamay. Minsan, may mga tao sa paligid natin na may kayang gawin na magpabago ng ating buhay, at hindi lahat ng ginagawa nila ay mabuti. Walang kalaban-laban na tumahimik si Gemma, at isang malamig na panginginig ang bumalot sa kanyang katawan. Alam niyang si Karen ay hindi basta nagsasabi ng ganitong mga bagay ng walang dahilan. Pumunta si Gemma sa bahay ng kanyang ina kinabukasan, sa hangaring maghanap ng kasagutan. Ang kanyang ina, na may malalim na kaalaman sa mga bagay na hindi kayang makita ng mga ordinaryong mata, ay nagbigay ng isang nakakapangilabot na paliwanag. Gemma, may isang tao sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Siya ang dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng ganitong mga pakiramdam. Ang sabi ng kanyang ina, ang mga mata nito ay may takot.
Si Clarissa may matinding inggit na nagmumula sa kanya. Alam kong matagal nang may mga usap-usapan tungkol sa kanya, ngunit ngayon, ramdam ko na siya ang may kagagawan nito. Isang malalim na katahimikan ang bumalot kay Gemma. Ang mga pangarap at ang mga piraso ng mga alaala ay nagsimulang magtugma. Si Clarissa ay may isang madilim na lihim, isang lihim na may kinalaman sa sumpang ipinasa mula sa kanyang mga ninuno. Clarissa, bulong ni Gemma sa sarili, siya ang dahilan ng lahat ng ito. Kabanata 5, ang pagharap sa madilim na lihim. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Gemma. Ang mga senyales ng kanyang kalimutan ay patuloy na lumalala. Ang bawat araw ay nagiging isang paglalakbay na puno ng takot at pagdududa. Sa bawat pagkakataon na magtangka siyang mag-concentrate, ang mga alalahanin at takot ay sumasalubong sa kanya. Hindi na niya kayang itago ang katotohanan sa kanyang isipan, si Clarissa ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit hindi pa siya handang harapin si Clarissa. Ang mga naririnig niyang bulong mula sa kanyang mga kasamahan, ang mga lihim na ipinagkakalat tungkol kay Clarissa, ay nagpatindi ng kanyang takot. Alam niyang may mali sa babae, ngunit hindi niya alam kung anong klase ng kapangyarihan ang mayroon ito. Si Clarissa ay may lihim na nakakubli sa dilim at tila nagsisilbing anino sa buhay ni Gemma. Isang araw, pagkatapos ng isang masalimuot na araw sa trabaho, naglakad si Gemma pauwi ng mag-isa. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Ang mga yabag sa likod niya ay tila lumalapit at lumalapit pa. Lumakas ang kanyang puso, at sa bawat hakbang na ginagawa niya, ang presensya ng isang hindi nakikita ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Bigla, isang matalim na tinig ang umabot sa kanyang pandinig. Gemma, ang boses ay pabulong at malupit, parang may malalim na kasamaan sa tono nito. Agad siyang humarap at nakita niyang si Clarissa ay nakatayo sa madilim na bahagi ng kalsada. Ang mga mata nito ay naglalagablab ng hindi maipaliwanag na galit. Clarissa, ano ang gusto mo sa akin? Tanong ni Gemma, ang takot ay halos sumakal sa kanyang lalamunan. Si Clarissa ay naglakad palapit, at sa bawat hakbang na ginagawa nito, parang lumalakas ang hangin sa paligid. Alam mo, Gemma, matagal ko nang pinagmamasdan ang buhay mo. Alam ko ang mga pangarap mo, ang mga pangarap na hindi mo kayang makamtan. Ipinanganak akong may layuning maging higit pa sa'yo. Ang inggit ay nagsimula nang magbukas ng pinto sa aking kapangyarihan. Sa bawat araw na hindi ka nakikita, lumalakas ako. Hindi mo alam kung gaano ko kagustong mawalan ka. Tumawa si Clarissa ng malupit, ang tinig ay parang mga sigaw mula sa madilim na kailaliman. Si Gemma ay napaatras, ang bawat hakbang na siya'y umiiwas ay nagiging mas mabigat. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Magandang tugon, Gemma, wika ni Clarissa, ngunit ang mga mata nito ay nagliliwanag sa masamang kasiyahan. Ngunit masyado ka nang huli. At bigla, isang nakakabinging tunog ng hangin ang umabot sa kanya. Ang paligid ay nagmistulang isang masalimuot na dilim at si Gemma ay halos mawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay nahulog sa malamig na lupa at sa bawat segundo, ang mga alalahanin ay nagsimulang magbukas ng mas malalim na mga sugat sa kanyang isipan. Kabanata ng pagkilala. Kinabukasan, nagising si Gemma sa isang lugar na hindi niya matandaan. Ang buong paligid ay tahimik at ang liwanag mula sa buwan ay humahaplos sa kanyang mukha. Nasa isang abandonadong bahay siya at nakaupo siya sa isang silya na may matinding sakit sa katawan. Napansin niya na may mga lumang larawan na nakasabit sa dingding, mga larawan ng mga tao na mukhang matagal nang patay, ngunit ang kanilang mga mata ay tila sumisilip mula sa kanilang mga imahe. Dahan-dahang tumayo si Gemma at nagsimulang maglakad. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay nagdudulot ng nakakabinging katahimikan sa paligid. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may mga mata na nagmamasid sa kanya. Hindi siya sigurado kung anong nangyayari, ngunit alam niyang may masamang nangyayari at ito ay naugnay kay Clarissa. Dahil sa walang ibang matakbuhan, naglakad siya patungo sa isang madilim na silid at doon, natagpuan niya ang isang lumang aklat. Ang mga pahina ng aklat ay puno ng mga sinaunang simbolo at mga panalangin na hindi niya maintindihan. Ngunit nang mabasa niya ang mga salitang nakasulat, naramdaman niyang ang kanyang katawan ay naglalakbay sa pagitan ng mga mundo ng buhay at kamatayan. Sa isang iglap may nagsalita sa kanyang likuran. Ang kapangyarihan ay hindi palaging makikita ng mga mata. Ngunit ito ay nararamdaman, Gemma. At sa huli, makikita mong ikaw mismo ang magiging susi ng iyong kapalaran.
Nang lumingon si Gemma, nakita niyang si Clarissa ay nakatayo sa madilim na sulok, ang mga mata nito ay nagliliwanag ng isang malupit na kasiyahan. Ngayon, wala ka ng takas, Gemma. Kabanata 6, ang pagbalik sa kamatayan. Ang bawat paghinga ni Gemma ay tila isang sakit na pinapalala sa bawat sandali. Habang naglalakad siya sa madilim na bahay, ang takot na nararamdaman niya ay para bang nakakulong siya sa isang masalimuot na pangarap na hindi siya kayang magising. Ang paligid ay puno ng mga anino, at ang mga boses sa kanyang isipan ay tila nag-uusap na may mga salitang hindi niya maintindihan. May mga nakakatakot na amoy na umaabot mula sa bawat sulok ng bahay, na para bang may mga bagay na naiwang hindi tapos, mga bagay na matagal nang nakalimutan. Naglakad si Gemma patungo sa isang madilim na silid, at nang pumasok siya, tumambad sa kanya ang isang dambuhalang salamin na ang buong paligid ay sumasalamin dito. Ngunit hindi ito karaniwang salamin. Ang bawat paggalaw niya ay naiiba, ang salamin ay tila may buhay at nagsasabi ng mga lihim na hindi kayang ipaliwanag. Ang mga mata ni Gemma ay dahan-dahang umikot sa paligid ng silid. Sa kabila ng lahat ng takot, may isang bagay na nagbigay sa kanya ng lakas. May nakita siyang isang libro sa isang lamesa sa gitna ng silid, at mabilis na nilapitan iyon. Nang buksan niya ang libro, nakita niyang puno ito ng mga sinaunang talism at mga dasal na may kinalaman sa mga kababalaghan at sumpa. Isang pahina ang nagbigay pansin sa kanya. Nakasulat doon ang pangalan ni Clarissa, at isang mahahabang panalangin ang nag-ugnay sa pangalan nito sa isang itim na puwersa. Nakasaad sa libro na ang sumpa na ipinasa sa kanya ay isang matinding uri ng kababalaghan, isang sumpang hindi kayang tanggalin ng kahit na anong ordinaryong paraan. Ang ganitong sumpa ay pinapalakas ng inggit, at ang sinumang nabiktima nito ay dahan-dahang mawawala sa kanyang mga sarili, hanggang sa hindi na makilala ang sariling kaluluwa. Habang binabasa niya ang mga salita, nagulat si Gemma nang bigla siyang maramdaman na may malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. Ang hangin ay tila may lakas na parang gustong puwersahin siyang magpatuloy sa pagtalikod sa kanyang mga takot. Hindi niya na kayang labanan pa ang nararamdaman. Isang malamig na tinig ang muling sumalubong sa kanya. Gemma, hindi ka makakatakas. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong tadhana. Lumingalinga si Gemma at nakita niyang naglalakad palapit sa kanya si Clarissa. Ang mga mata nito ay nagliliwanag ng isang mabagsik na kasiyahan, at ang mga labi nito ay bahagyang nakangiti. Siya ay bahagi na ng iyong pag-isip, ang sabi ni Clarissa. Ang iyong kaluluwa ay aking hawak na. Hindi na kayang pigilin ni Gemma ang galit na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Hindi ako matatakot sa iyo, Clarissa. Hindi ko hahayaang patuloy mo akong gawing laruan. Itigil mo na ang lahat ng ito. Ngunit tumawa si Clarissa ng malupit, at ang kanyang mga mata ay nagningning. Ang iyong lakas ay hindi sapat, Gemma. Wala kang magagawa laban sa akin. Sa mga salitang iyon, biglang sumabog ang hangin sa paligid ni Gemma. Napayakap siya sa sarili dahil ang malamig na hangin ay parang mga kamay na pumipigil sa kanya. Sa isang iglap, nakita niyang nagbago ang anyo ni Clarissa. Ang babae ay nagiging isang nilalang na walang mukha, na ang mga mata ay parang dalawang itim na bilog na kumikislap sa dilim. Ang katawan nito ay nagiging malabo, na parang isang anino na naglalakbay sa hangin. Isang matinding takot ang bumalot kay Gemma, at sa kanyang pagkabigla, muling nagsalita si Clarissa, ngunit ang boses nito ay hindi na mula sa kanyang bibig. Ang boses na yon ay umaabot mula sa ilalim ng lupa, mula sa isang madilim na lugar na tila walang katapusan. Ang sumpa ay hindi matatapos hanggat hindi mo tinatanggap ang iyong tadhana, Gemma. Hindi mo kayang tumakas. Ang lahat ng ito ay ikaw. Ang lahat ng nararamdaman ni Gemma ay parang isang bangungot na hindi niya kayang tapusin. Tila nawala siya sa sarili, at sa bawat sigaw ng kanyang isipan, ang bawat salita na naririnig niya ay sumasalungat sa kanyang pagnanais na labanan ang sumpang ito. Dahil sa mga matinding kaganapan, ang katawan ni Gemma ay nagsimulang mag-iba. Ang mga alaala ay nagiging mga ulap at ang bawat hakbang na ginagawa niya ay nagiging mas mabigat. Muling bumalik si Clarissa sa normal na anyo nito, ngunit ang kasiyahan sa mga mata nito ay mas malupit kaysa dati. Wala ka ng kaligtasan, Gemma. Hindi mo kaya. Bigla na lang, si Gemma ay bumulusok sa sahig, ang mga mata ay naiwan na lang na nakatingin sa salamin sa harapan niya. Hindi ko kaya ang bulong ni Gemma sa sarili. Ang silid ay nagsimulang magdilim, at sa mga salitang iyon, ang hangin ay nagtaglay ng isang malupit na katahimikan. Kabanata 7, ang pagbabalik ng lihim.
Ang katawan ni Gemma ay parang isang pilit na binubuo mula sa mga piraso ng kanyang nakaraan. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal, isang pagsubok na hindi niya alam kung paano malalampasan. Pagkatapos ng engkwentro kay Clarissa, ang kanyang isipan ay napuno ng mga alalahanin. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ang mga imahe ng madilim na silid, ng salamin, at ang walang mukha ni Clarissa ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, tulad ng isang bangungot na hindi na natatapos. Dahil sa mga nangyari, nagdesisyon si Gemma na maghanap ng sagot. Alam niyang may higit pang lihim na kailangan niyang matuklasan. Kung ang sumpang ipinataw sa kanya ay may kaugnayan kay Clarissa, may mga bagay siyang kailangang malaman, mga bagay na matagal nang itinagong katotohanan. Isang gabi, nang maglakad siya pauwi mula sa trabaho, napansin niyang may isang tao na nakatayo sa harap ng isang abandonadong bahay sa kanto. Ang bahay na iyon ay matagal nang hindi ginagamit at alam niyang wala nang nakatira roon. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, isang bagay ang nag-udyok sa kanyang puso na magtungo sa lugar na iyon. Habang palapit siya sa bahay, naramdaman niyang ang hangin ay nagiging malamig at matalim. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang magdim at ang mga anino ay tila nagsisimulang magbago ng anyo. Nang makarating siya sa pinto ng bahay, nakita niyang may isang tao na nakatayo roon, si Clarissa. Wala ka ng takas, Gemma, ang malupit na tinig ni Clarissa ay umabot sa kanyang pandinig. Anong gusto mong mangyari? Ang tanong ni Gemma na may matinding takot sa kanyang boses. Hindi niya alam kung anong susunod na hakbang ang gagawin. Si Clarissa ay ngumiti, ngunit hindi ito isang ngiti ng kasiyahan. Ito ay ngiti ng isang nilalang na may lihim na ginugol ang buong buhay upang maitago. Nais mo bang malaman ang buong katotohanan, Gemma? Napansin ni Gemma na sa likod ni Clarissa ay may isang maliit na kahon na nakatago sa isang sulok. Agad niyang nilapitan ito at sa bawat hakbang na kanyang ginawa, ang pakiramdam ng kalungkutan at takot ay tumitindi. Nang mabuksan ang kahon, nakita niyang may mga larawan sa loob, mga larawan ng mga taong hindi niya kilala. Ngunit may isang larawan na natigil ang kanyang mata. Ang larawan ay may isang babaeng nakatayo sa harap ng isang lumang bahay, at ang mukha ng babae ay hindi pwedeng palitan sa kanyang isipan, siya ang kanyang ina. Tama ka, Gemma, wika ni Clarissa, ang lahat ng ito ay may koneksyon sa iyong pamilya. Hindi mo alam, ngunit ikaw ay isang bahagi ng isang sinaunang sumpa. Ang iyong ina, si Adela, ay isa sa mga pinuno ng isang kulto. Siya at ang iyong ama ay nagtatag ng mga seremonya na magbabalik ng kapangyarihan sa mga nawawalang kaluluwa, at ikaw, Gemma, ay ang kanilang tagapagmana. Tumahimik si Gemma, at sa mga salitang iyon, ang mundo niya ay nagsimulang magdilim. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan na ipinahayag ni Clarissa. Hindi ko ito pinili. Hindi ko pinili ang sumpang ito. At hindi mo rin kayang tanggapin, sagot ni Clarissa na may nakakalokong ngiti. Ngunit ang sumpa ay hindi nagtatangi. Ikaw ay itinalaga sa landas na ito at wala kang magagawa upang pigilan ito. Bago pa man makapagsalita si Gemma, ang mga anino sa paligid ng bahay ay nagsimulang magbago. Ang mga pader ay parang lumalapit sa kanya at ang hangin ay nagiging mabagsik. Isang matinding puwersa ang parang humihila sa kanyang katawan patungo sa madilim na sulok ng bahay. Sa kabila ng lahat ng nararamdaman, naglakas loob si Gemma na magsalita. Hindi ako titigil, Clarissa. Hindi ako magiging bahagi ng iyong plano. Hindi ko hahayaang mangyari ito sa aking pamilya. Si Clarissa ay tumawa ng malupit at tumingin kay Gemma na parang isang nilalang na nawawala na ang pag-asa. Hindi mo kayang labanan ang dilim, Gemma. Ang itinanim kong sumpa ay hindi matatanggal ng basta-basta. Mabilis na umikot ang paligid ni Gemma at tila siya ay nabaon sa isang madilim na tunnel. Ngunit habang siya ay nahulog sa dilim, naramdaman niyang may liwanag na nagsisimulang sumik mula sa loob niya. Ang bawat sigaw ng kanyang isipan ay tila nagiging lakas, isang lakas na magbibigay sa kanya ng pag-asa na makalabas mula sa dilim. Kabanata 8, ang lihim ng pagkabalik. Habang patuloy na bumabagsak si Gemma sa madilim na tunel ng kanyang mga alaala, isang kakaibang pakiramdam ang sumik mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano ito nangyari, ngunit sa bawat pagdausdos niya sa kadiliman, ang liwanag na dahan-dahan sumisilip mula sa kanyang isipan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Tila may isang puwersa na kumakalma sa kanya, isang enerhiyang hindi niya kayang ipaliwanag, ngunit malakas na nagbigay gabay sa kanya. Si Gemma ay napaatras, at ang madilim na pader ng tunel ay tila naglaho.
Sa kanyang harapan, isang silid na maliwanag ang nagsimulang magpakita, isang silid na matagal na niyang iniwasan, ang silid ng kanyang ina. Bago siya makapasok, isang boses ang bumangon mula sa likod niya. Gemma, huwag mong tanggapin ang lahat ng ito. Ang tinig ng kanyang ina, si Adela, ay dumaan sa kanyang pandinig, ang boses nito ay puno ng lungkot at pagsisisi. Wala akong magawa upang pigilan ito. Mabilis na lumingon si Gemma, ngunit wala siyang nakitang tao. Sa kabila ng takot, nagpatuloy siya sa paglakad patungo sa silid ng kanyang ina. Ang pinto ng silid ay nakabukas, at sa loob nito, nakita niyang naroroon ang isang lamesa na puno ng mga lumang libro at mga alitaptap na naglalabas ng mahina ngunit mainit na liwanag. Isang matandang libro ang nakatabi sa isang gilid ng lamesa. Binuksan ni Gemma ang mga pahina at nakita niyang puno ito ng mga sinaunang kasulatan na may kinalaman sa mga sumpa, mga ritual, at mga sinaunang tradisyon. Ang mga salita sa libro ay parang lumulutang sa kanyang isipan, tulad ng mga espiritu na naghahanap ng pagkakataon upang magbalik. Anak, ito na ang iyong pagkakataon, ang boses ng kanyang ina ay nagmula sa libro, ang tinig ay sumanib sa kanyang kaluluwa. Kung gusto mong matapos ang lahat ng ito, kailangan mong tanggapin ang iyong kapalaran. Ang mga mata ni Gemma ay tumitig sa mga salitang iyon. Hindi na niya kayang labanan ang mga nararamdaman. Bago siya makapag-isip ng higit pa, may malalakas na tunog na nagsimulang sumalubong sa kanya. Isang malupit na pagsabog ang gumulantang sa buong silid, at ang mga libro ay nagsimulang lumutang sa hangin. Sa kabila ng lahat ng ito, isang puwersa ang nagmumula sa loob ng kanyang katawan, isang puwersang nag-udyok sa kanya na labanan ang sumpang ipinataw sa kanya. Sa isang iglap nagbago ang lahat. Ang silid ay nagmistulang isang kakilakilabot na tanawin, ang mga anino ay nagsimulang maglihis, at ang mga pader ay nagsimulang magbukas. Si Clarissa, na may malupit na ngiti sa kanyang labi, ay muling nagpakita. Akala mo ba'y matatakasan mo ako? Ang tinig ni Clarissa ay malupit na humaplos sa kanyang mga tainga. Si Gemma, na puno ng galit at takot, ay sumagot ng may matinding tapang, hindi ako papayag na maging parte ng iyong kasamaan. Ang sumpang ito ay matatapos na. Bigla, naramdaman ni Gemma ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Ang mga kamay niya ay nagsimulang magliwanag ng isang malakas na liwanag, at ang mga alitaptap sa paligid ay sumabay sa liwanag na kanyang nilikha. Sa kabila ng lahat ng dilim, siya ay naging isang pinagmumulan ng pag-asa. Ikaw ba'y tinitingnan mo ang liwanag bilang kaligtasan? Tanong ni Clarissa na may panlilibak sa tono. Wala kang kaligtasan, Gemma. Ang iyong kapalaran ay nakatadhana na. Ngunit hindi tinatablan si Gemma ng mga salitang iyon. Ang kanyang mga mata ay nagningning at isang matinding enerhiya ang nagsimulang magpalakas sa kanya. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka, Clarissa. Hindi ko kayang magpatalo pa. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, ang katawan ni Gemma ay patuloy na kumikilos, parang isang nilalang na may bagong lakas. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang magbago, at ang mga pader ng silid ay unti-unting naglaho. Si Gemma ay tumayo at pinilit na alisin ang sumpang nakatanim sa kanyang katawan. Ito na ang katapusan mo, Clarissa, sigaw ni Gemma. Hindi mo na ako magagamit pa. Mabilis na lumapit si Clarissa at itinutok ang kamay kay Gemma. Ngunit hindi nagpatinag si Gemma. Ang liwanag na sumisikat mula sa kanyang katawan ay nagiging mas maliwanag, at sa isang malupit na sigaw, ang lahat ng dilim ay nawala. Kabanata 9, ang paglalaban ng kaluluwa. Ang liwanag na inilabas ni Gemma ay tila nagpatibay ng kanyang loob, at sa bawat segundo ng kanyang lakas, ang dilim sa paligid ay nagsimulang magbago. Parang isang bagyong dumaan sa kanyang katawan, isang puwersa ng kabutihan na handang talunin ang anumang masama. Ngunit habang nararamdaman niyang unti-unting naalis ang sumpang nagbabalot sa kanya, si Clarissa ay hindi nagpatalo. Akala mo ba'y matatalo mo ako sa liwanag? Sabi ni Clarissa habang ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging anino na naglalaro sa paligid ni Gemma. Hindi mo kayang matanggal ang sumpa na itinanim ko sa'yo. Ikaw ay hindi na makakawala. Ang mga mata ni Gemma ay nagningning ng matinding galit at takot, ngunit sa kabila ng mga ito, naramdaman niyang isang mas malalim na pakiramdam ang nag-uudyok sa kanya upang ipagpatuloy ang laban. Hindi siya maaaring matalo ng ganito lamang. Hindi siya maaaring matalo ni Clarissa, ni ng anuman o sinuman na nagtakda sa kanya sa landas ng kamatayan. Bago pa makapag-isip si Clarissa ng susunod na hakbang, isang matinding puwersa mula sa katawan ni Gemma ang lumabas.
Ang mga kamay niya ay itinaas, at isang malakas na enerhiya ang kumalat sa buong silid. Ang mga alitaptap na nagbigay liwanag sa paligid ay nagningning at sumabog ng matinding liwanag, tumagos sa dilim na nagbalot sa kanila. Si Clarissa ay napaatras. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang mga mata niya ay naglalabas ng isang mapait na sigaw. Hindi mo kaya, sigaw niya. Ang sumpa ay wala ng kalaban. Ikaw ay bahagi na ng madilim na mundo. Ngunit si Gemma, sa gitna ng lahat ng takot at sigaw, ay tumayo ng matatag. Hindi ko papayagan na mangyari ito, sigaw niya, at sa kabila ng mga pagbabanta, nagsimulang magdasal ng mga salitang hindi niya alam. Ang bawat salitang binigkas niya ay nagdulot ng isang mahimala at malakas na puwersa na nagpalakas sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang katawan ay naging kasing liwanag ng araw, at bawat hakbang na kanyang ginawa ay nagbigay liwanag sa mga madilim na sulok ng silid. Sa mga salitang iyon, nagsimulang magdilim ang paligid. Sa isang iglap, ang mga pader ay naglaho, at ang mga alitaptap ay naglaho. Ang silid ay naging tahimik, isang walang buhay na espasyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, ang presensya ni Clarissa ay nanatili. Hindi mo kayang labanan ang iyong kapalaran, Gemma, sabi ni Clarissa nang may malupit na boses. Hindi sumagot si Gemma. Ang kanyang mga mata ay puno ng lakas at tapang. Binigyan ako ng pagkakataon na baguhin ang aking buhay, wika niya, hindi ko hahayaan na magpatuloy ang iyong kasamaan. Si Clarissa ay tila nagalit ng todo. Sa isang malupit na sigaw, ang katawan ni Clarissa ay nag-iba ng anyo, nagiging isang higanting anyo ng dilim, isang nilalang na walang kaluluwa. Ang hangin ay nagsimulang magbago, at ang buong paligid ay napuno ng takot at pagkabahala. Ngunit si Gemma, sa kabila ng lahat ng iyon, ay lumaban ng buo ang kanyang lakas. Ang mga kamay niya ay nagbigay ng liwanag na lumaban sa anino ni Clarissa. Sa bawat saglit, nagsimula siyang magdasal ng mas malakas, at ang bawat salitang binigkas ay nagdulot ng isang nakakagulat na puwersa na pinapalakas siya upang magpatuloy. Sa isang saglit, nagsimula ang katawan ni Clarissa na magdilim, at ang kanyang malupit na anyo ay nagsimulang magbago. Ang anino na nagbalot sa kanyang katawan ay naglaho, at ang sigaw ni Clarissa ay naging isang malupit na tunog na parang isang sigaw ng isang nawawalang kaluluwa. Si Gemma ay tumayo sa gitna ng dilim. Ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng matinding liwanag, at ang mga mata niya ay naglalabas ng lakas na hindi kayang ipaliwanag. Sa huling sigaw, ang lahat ng dilim ay nawala, at si Clarissa, na ang katawan ay nagiging alabok, ay naglaho sa hangin. Kabanata 10, ang paglaya. Matapos ang matinding laban sa dilim at sa kasamaan ni Clarissa, nagbalik ang katahimikan sa lugar. Ang lahat ng takot at galit na naghari sa loob ng maraming linggo ay napawi sa isang iglap. Si Gemma, na halos nawala ng pag-asa, ay tumayo sa gitna ng silid na ngayoy muling napuno ng liwanag. Ang mga anino na ilang saglit lamang kanina ay naglalakbay sa paligid ay naglaho. Ang matinding kabog ng kanyang dibdib ay nagsimulang humupa, at ang pakiramdam ng pagkabighani sa mga mata ng masamang espiritu ay napalitan ng pakiramdam ng kalayaan. Ngunit hindi niya pa rin maiwasan ang pagdapo ng kalungkutan sa kanyang puso. Tinitigan niya ang mga pader ng silid, at doon ay natagpuan niya ang mga piraso ng nakaraan, mga alaala ng kanyang ina, mga larawan ng mga sakripisyo, at mga pagsubok na kanilang hinarap. Ang lahat ng mga ito ay nagsilbing paalala na ang kanilang buhay ay puno ng mga lihim na hindi basta-basta natatapos ng isang salaysay. Si Gemma ay huminga ng malalim at nilingon ang paligid. Ang liwanag na nagmula sa kanyang katawan ay unti-unting humupa, at sa kanyang kalooban, naramdaman niyang isang bagong simula ang nagsisimula para sa kanya. Naglakad siya patungo sa isang pinto na hindi niya noon pa matapang na tinangkaing buksan. Sa likod ng pinto ay ang silid ng kanyang ina, si Adela. Tumayo siya doon, at sa bawat hakbang, unti-unting binura ni Gemma ang mga ulap ng takot at pighati na bumabalot sa kanyang isipan. Bilang isang anak, hindi ko na kayang itago pa ang mga katotohanang itinago mo sa akin, ina, ang kanyang bulong sa sarili, habang ang mga mata niya ay binabaybay ang mga alitap-tap sa silid. Nang mapansin niya ang isang lumang larawan ng kanyang ina, si Adela, na may hawak na isang maliit na kahon, bigla niyang naramdaman na may mga sagot pa siyang kailangang malaman. Ang mga salitang narinig niya mula sa kanyang ina, pati na rin ang mga lihim ng pamilya na unti-unting nabunyag, ay nagsilbing gabay sa kanya upang magpatuloy. Bagamat marami siyang mga tanong, napagtanto ni Gemma na ang lahat ng nangyari ay bahagi ng isang mas malalim na dahilan na siya, bilang tagapagmana ng sumpa, ay may kapangyarihang magsimula ng bagong buhay.
Hindi lamang siya biktima ng kapalaran, kundi isang tagapagtanggol ng kanyang pamilya at ang mga susunod na salinlahi. Sa huling pagkakataon, kinuha ni Gemma ang lumang kahon na hawak ng kanyang ina sa larawan. Binuksan niya ito, at sa loob nito ay may isang piraso ng papel na nakasulat ng mga katagang hindi niya noon naisip na may kabuluhan, ang bawat kaluluwa ay may karapatang magsimula muli. Dahil dito, isang bagong pag-asa ang muling sumik sa puso ni Gemma. Hindi na niya kailangang magsimula mula sa simula. Ang mga pagsubok at mga sakit na pinagdadaanan niya ay naging isang pagkakataon upang mas mapalakas siya. Hindi na siya maghahanap ng mga sagot sa nakaraan, kundi sa hinaharap na may tapang at pananampalataya. Mabilis siyang lumabas ng bahay na dati puno ng takot at dilim. Ngayon, ang lugar na iyon ay nagiging isang simbolo ng kanyang lakas. Ang mga tao sa paligid, pati na rin ang mga simpleng bagay na noon ay iniwasan niya, ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Hindi na siya matatakot sa mga multo ng nakaraan, kundi maghahanap ng mga pagkakataon upang maging mas mabuting tao. Habang naglalakad siya papalayo, naramdaman niyang ang hangin ay nagiging magaan, at sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ang liwanag ng araw ay nagsimulang sumik. Ang mga ulap na dati nagtatago sa kanyang kalooban ay naglaho, at ang bawat paghinga niya ay isang patunay na siya ay malaya. Sa mga susunod na araw, nagpatuloy si Gemma sa kanyang buhay, ngunit ang mga alaalang natutunan niya mula sa sumpa, at ang lakas ng kanyang kaluluwa, ay hindi niya kailanman malilimutan. Hindi siya matitinag at magpapatuloy siya sa buhay na walang takot. At higit sa lahat, natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa mga halimaw o sa mga sumpang ipinatong sa iyo, nasa loob siya, sa bawat hakbang at bawat desisyon na ginawa niya upang maging mas maligaya at mas matagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, alam ni Gemma na ang mga multo ng nakaraan ay maaaring muling magbalik. Ngunit hindi na siya matatakot. Dahil sa huli, natutunan niyang ang pinakamahalagang laban ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sariling takot. At sa huling sandali ng kanyang kwento, si Gemma ay humarap sa hinaharap, tulad ng isang bagong nilalang, handa na harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa huli, napagtanto ni Gemma na ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa mga tagumpay laban sa iba, kundi sa pagharap sa sariling takot. Nagpatuloy siya sa buhay, muling nabuhay mula sa kanyang mga pagsubok, at natutunan niyang ang tunay na lakas ay ang kakayahang magsimula muli.